A stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. I lay in Zion for a foundation of stone. I lay in Zion for a foundation of stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father. Wonderful Counselor, the Prince of Peace. I lay in Zion for a foundation of stone. I lay in Zion for a foundation of stone. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. A tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. I lay in Zion for a foundation of stone. I lay in Zion for a foundation of stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father. Wonderful Counselor, the Prince of Peace. I lay in Zion for a foundation of stone. I lay in Zion for a foundation of stone. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. A tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not make haste. Talking about wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father. He's wonderful Counselor, the Prince of Peace. Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father. Wonderful Counselor, the Prince of Peace. Prince of Peace. Prince of Peace. Isang mapagpalang araw sa ating lahat at sa mga makikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon ay, ang ating topic ay Head of the Cornerstone. Punta na tayo dito sa ating topic. Topic natin ay Head of the Cornerstone. Pero bago yan, babasahin natin muna yung Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisimpanaig laban sa kanya. Titingnan natin dito sa interlinear. Sa Greek tayo. I also say to you that you are Petros, sabihin stone.
upon this rock, large mass. Sabihin, si Kristo to, I will build my church at and the gates of Hades will not overpower it. Ayun. Kanino ba ipinahayag ng Panginoong Hesukristo? Kanino ba ipinahayag na itatayo ko ang aking iglesia? Sabi dito, sinasabi ko naman sa iyo, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi ng Panginoong Hesukristo, kung babasahin natin dito ito yung konteksto nun. Dito tayo sa 13 mag-uumpisa. At nang dumating nga si Jesus na sakop na ng Caesarea na Pilipo at tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sinasabi ng tao kung sino ang anak ng tao? Kaya nagtatanong si Kristo dyan sa mga alagad, sino ang anak ng tao? At sa kanila sinabi ang ilan. Sinabi nung nagsisagot yung 12, kadilang sinabi, anang ilan? Si Juan Bautista. Ang ilan? Si Elias. At ang iba? Si Jeremias. O isa sa mga propeta. Tapos sabi naman ni Kristo dito, sa verse 15, kanilang sinabi na tapat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tapos si Pedro yung unang sumagot dito. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon sumagot dito ang ating Panginoong Hesukristo. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ito ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking amang nasa langit. Sabi ni Kristo dito, ipinahayag ito ng Ama na nasa langit, ipinahayag kay Simon Barjonas, o yung tinatawag sa panahon natin yun na Simon Pedro, si Peter, Petros, pangalan niya sa Greek, ang ibig sabihin, Petros. Yan. Ayun. Ano ba ang sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo na itatayo ko ang aking iglesia? Kasi dito sa talatang ito, ang nagsasalita dyan, ang Ama. Ang first person dyan, ang Ama. Sabi dito, at kasi sinabi nga dito, ipinahayag to sa kanya ng Ama eh. Ibig sabihin, yung Ama yung magsasalita dito kay Kristo. Yung sinasabi ni Kristo, na nagsasalita doon sa bibig ni Kristo, yung Ama yun. Sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo, yung Ama, first person, na ikaw ay Pedro, second person, at sa ibabaw ng batong ito, isabihin yung ito yung pagtatayuan. Sabihin, ito yung pagtatayuan. Mamaya ipapakita ko yung chart. At ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung bato na pagtatayuan ng iglesia. Ito yung bato. Pagtatayuan ng iglesia. Sabi, parang ganito yan eh. Pakita ko sa inyo yung chart. Si Kristo kasi yung bato. Ito yung bato, yung rock, yung sinasabi doon sa Mateo, sa ibabaw ng batong ito. Dito muna tayo. Ito yung bato, yung malaki, yung bato.
Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung bato, si Kristo, sa batong ito. Itatayo ko ang aking iglesia. Ganyan yon. Yan yon. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Malinaw yan. Sabi dyan, itatayo ko ang aking iglesia. Ngayon, ano bang iglesia ang itatayo niya? Sino ba yon? Sino ba yung itatayo dyan? Kasi sabi dito, yung iglesia ay tayo yon. Ayan o. Tayo yung iglesia. Parang ganito yun eh. Yan. Ito yung bato. Si Kristo yan. Si Kristo to. Tapos ito yung mga itatayo. Kasi ito yung yung cornerstone eh. Chief cornerstone. Pero hindi muna tayo pupunta dyan. Dito muna tayo pupunta sa So, basa na tayo dito kay Pedro. Sabi dito ni Pedro sa 2:4 na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Tapat sa Diyos ay hirang at mahalaga. Ngayon, yung sinasabi palang bato na pagtatayuan, isa pala yung batong buhay. Kasi nakapropesiya na to eh. Sabihin, hirang na mahalaga. Kung titignan natin sa English. Sabi dyan, precious. Precious. Propesiya na yan eh. Basahin natin dito sa sa Isaiah 28:16. Therefore, thus saith the Lord, behold, Lord God, behold, I lay in Zion, ito sa Israel, for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, he that believeth shall not miss. Ayun yung inintro natin yung kanta. Diba? Kanta yun eh. Yung kanina. Intro yun eh. Yung kinanta ka kanina. Yung kanta ka kanina. Yan, sabi dito sa Tagalog. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito aking ilalagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan at naniniwala at hindi nagmamadali. Yan. Sabi dyan, sino ba yung na yan? Isang bato, isang batong subok. Sino yan? Yung babasahin natin dito, babalik tayo dun sa dun sa unang Pedro. Sa unang Pedro 2:4, balik tayo dun. Sabi dito ni Pedro, na kayo magsalapit sa Kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Ito pala itinakwil ng mga tao eh. Datapwat sa Diyos ay isang mahalagang hirang. Sabi dito 5, kayo rin naman na gaya ng mga bato. Sabihin, gaya ng mga bato. Batong buhay, gaya. Ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pinakasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain at ukol sa Espiritu na nakakalugod sa
Diyos sa pamamagitan ni si Kristo. Ito, 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Doon sa Isaiah 28:16, nabasa naman natin, narito aking ilalagay sa Sion ang isang batong pangulo na hirang na malaga at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ayun yung malinaw dyan. Ngayon, kung titingnan natin dito sa tutuloy lang tayo kung sino yan. At sa inyong ang nananampalataya, siya'y mahalaga datapwat sa hindi nananampalataya. Ang batong itinakwil ng mga nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulong panulok. Sabihin, yung sa panahon ni Kristo kasi nasira yung templo nila eh. Pansinin mo. Yan o. Bakit nasira yung templo ng Israel? Kasi nga, nireject nila si Kristo. Si Kristo yung batong panulok, yung chief cornerstone. Yung nila na tawag dito, sinabi dito sa Pedro, yung bato na itinakwil. Itinakwil. O bakit nasira yung mga nila? Yung mga bato dito. Kasi wala ngang pundasyon. Ang ibig sabihin niya, nung panahon na yan, nireject nila si Kristo. Kaya nagiba yung bato. Ito na lang ang natira. Yung ito na lang, yung parang pader na lang na malaki. Kasi nga, itinakwil nila eh. Tinakwil nila yung Diyos eh. Hindi sana kung hindi nila nireject ang Diyos, sana ganito sana yon. Ito si Kristo. Ito si Kristo, ito tayo. Ayon doon sa Pedro to. Dito pala yun. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay. Sabihin, kasama tayo dun sa itatayo Ito yung chief cornerstone, si Kristo yan. Ito yung mga gaya, mga bato. Sulat to. Kayo rin naman nagaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Sabi, pinapakita natin dito sa illustration natin na tayo ay makakalakip dito sa chief cornerstone. Ibig sabihin, hindi mabubuo ang isang bahay. Parang ganito yan eh. Si Kristo yung chief cornerstone, yung pinagsasaligan, yung patibayan, yung mahalagang bato. Ito tayo. Ito tayo, dyan tayo. Sabi nga doon sa Mateo 16, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi, Marcos pala, doon lang. Mateo 16, itatayo ko ang aking iglesia. Sabi dyan, itatayo sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ito si Kristo. Itatayo niya ang kanyang iglesia. Sino yung iglesia? Sino kanyang iglesia? Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Si Kristo yung head. Kaya nga head ng katawan. Sabi doon sa sa 7 ng unang Pedro 2:7. Yan Sabi dyan,
Siya yung 16. Siya yung chief cornerstone, si Kristo. Tayo, ye also as a lively stone are built. Sabihin, makakasama tayo doon. Kasi, hindi matatayo ang iglesia kung hindi tayo kasama dyan. Ito yung chief cornerstone, si Kristo. Ito tayo. Makakalakip tayo dyan. Parang ganito yan. Ito yung chief cornerstone. Ito tayo, iglesia. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ito yung iglesia. Sino yung iglesia na yon? Di tayo. Yan tayo yan. Basahin natin dito sa sa unang Korinto. Unang Korinto 3 Gs. Sabi dito, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad ng isang matalinong tagapayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. At iba ang nagtatayo sa ibabaw nito, ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo nito sa ibabaw ng iglesia. Ayan, sabi dyan ni Pablo, kung magtatayo kayo, sabihin, kasi si Pablo dito ginawang master builder sabihin, ginawa sang wise master builder ng Diyos. I have laid the foundation. Sabihin, meron ng foundation. Ayun, sabi niya, sa 11, for other foundation can no man lay down. That is laid, which is Jesus Christ. Ibig sabihin, meron ng panulok. Meron ng panulok. Sabi, pinagsasaligan. Yung mga mananampalataya, doon kayo maglalagay doon sa pinagsasaligan. Parang ganito yun Ito si Kristo, yung pinagsasaligan. Si Pablo, ginawa siyang master builder. Kaya nang hikayat siya ng mga mananampalataya. Ginawa si Pablo isang master builder. Pero si Kristo ang chief cornerstone. Siya ang patibayan, siya ang precious stone ng Diyos, siya ang chief cornerstone o headstone. Ginawang master builder si Pablo kasi sabi niya, meron nang nailagay na panulok Ano na lang ang gagawin natin? Doon nyo aakayin sa ating Panginoong Hesukristo. Kundi ang nalagay na, may nalagay na Sabihin dyan, meron ng pinagsasaligan, meron ng panulok. Anong gagawin na lang natin? Parang ganito. Meron ng panulok ito yung panulok, chief cornerstone. Anong gagawin? Aanib na lang tayo dito. Parang ganito. Yan. Diba? Ito si Kristo. Ito yung ilalagay na sabi doon sa Korinto, dito, ay inilagay ko ang pinagsasaligan. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, sa madaling sabi, ito yung mananampalataya, ito yung chief cornerstone, sumasampalataya tayo kay Kristo. Kaya mabubuo yung iglesia. Si Kristo yung head, tapos ito yung mananampalataya. Basa pa tayo dito sa dito sa awit.
Awit 80, 18. 108 pala, 118. 22. Sabi diyan, ang bato na ititakwil na nagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Yan, si Kristo yan. Yan o. The stone which the builders refused is become the headstone of the corner. This is the Lord's doing. It is a marvelous. Ayun yung sinabi doon sa Mateo. Sa Mateo 21. Si Kristo yung head of the stone. Head of the corner. Yan o. Jesus said unto them, did he never read the scripture? Yung scripture na sinasabi, yung binasa natin doon sa Awit 118 verse 22. Sabi dito ni Kristo, Jesus said unto them, did ye never read in the scripture, the stone which the builders reject, the same is become the head of the corners. This is the Lord's doing and is marvelous in His eyes. Basa pa tayo kung sino yung chief cornerstone. Sabi dito, Marcos pala yun. Marcos cheese. And have you read in the scripture, ito yung sa Salmo, the stone which the builders rejected is become the head cornerstone. Yan. Tapos, dito sa Mateo 7. Mateo 7:24 hanggang 25 na tayo. Sabi diyan, therefore, whosoever heareth this thing of mine and doeth them, I will like him into a wise man which build his house upon a rock. And this rain descend, and the flood came, and the winds blow and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon the rock. Sabi dito sa Tagalog, sabi nga doon sa Mateo 16:17, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Yun nga yung, pag hindi mo itinayo dito, kasi si Kristo yung chief cornerstone, pag hindi mo itinayo dito, ito ang mangyayari dyan. Ito. Yan o. Nagiba. Kasi, nireject nila si Kristo. Diba? Kung ang iglesia ay hindi Christ-centered, yan ang mangyayari. Pero ito, pinapakita lang natin to in literal, pero spiritual. Pag wala kang Kristo, ito yung sinabi na Kristo, talinagaw. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino. Si Pablo, ginawang wise builder ng Diyos. Kasi nanghikayat siya ng mga mananampalataya Ginawa niyang pinagsasaligan din. Na itinayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang hangin. At hinampas ang bahay ni Yaon. Hindi nabagsak sapagkat natayo sa ibabaw kasi si Kristo yun Si Kristo yun Basa tayo dito sa Awit ulit. Si Kristo yun. Yung yung batong pinagsasaligan. Dito. Kasi hindi makikilos yun pag bumagyo. Kasi tagtayo ka dun sa ibabaw ng bato, si Kristo. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog. Ito yung muog. Kung tawagin sa chief cornerstone o muog. Ito yung muog. Pag dyan ka nagtayo, ito si Kristo, hindi masisira. Si Kristo ba naman yung pagtatayuan mo Hindi ako lubhang makikilos. Diba?
Sabi dyan, 6. Dito sa 6. Siya lamang ang aking malaking bato, aking kaligtasan. Siya ay aking matayog na mug, hindi makikilos. Si Kristo ang ating kaligtasan. Kasi pag tayo sumampalataya kay Kristo at iniwan natin ang lahat nating masamang gawain at sumunod tayo sa kanyang pamatok kay Kristo, ay ang kanyang pamatok ay magaan. Sumunod tayo sa kanya. Sabi naman niya, balik muna tayo dito sa sa unang Korinto 3. Kasi si Pablo nga, nakapanghikayat nga ng tao Yan Ginawa siyang tulad ng matalinong tagapayo at inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Iba ang nagtatayo. Sabihin, meron ng nakalagay na, nalagay na, yun niya si Kristo. Ang ginawa nito ni Pablo, nang hikayat na lang siya ng mananampalataya at ipinangaral niya ang mga salita ni Kristo, ang salita ng Ama, pinangaral niya. Siyempre kung manghihikayat ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, diba, mangangaral ka sa pangalan nila, sa tulong at awa ng banal na Espiritu. Ngayon, punta naman tayo sa